guys, I'm Kylo Vlogger na isang palawin niya adig life as a content creator. For today's video ay nagluto nga pala ako dito ng pansit gisado. Hi guys, ay mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. For today's video nga pala ay nagluto nga ako ng pansit gisado. Ay, ito nga pala ay kinuha ko pa nga kay Papa doon sa may terminal. Kasi nga kapag kauwi na nga ako ay dumadaan nga ako sa kanya ba sakaling meron siyang dalang ulam. Pero na may dala nga siyang ulam ay dali-dali nga siya nagchat sa akin at kunin ko daw doon. Kaya naman ito nga pala pinadala niya ay lulutuin ko at ibibidyo ko nga po. Kasi nga pala ay ngayon ko lang nga ito naluto kasi si Mama talaga literal na nagluluto ng gantong ulam. Kaya naman itatry ko para matutunan ko nga palang lutuin ito. Ay naghiwa lang ako dyan ng bawang, idinurog ko nga muna yan siya bago kong hiwa. Para naman maglabas nga yung katas nito at madali na lang nga siyang hiwain. And sinunod ko na nga palang hiwain itong sibuyas. Ay dalawang klase lang nga yung ginamit ko dyan na sibuyas, yung puti tsaka violet. Kasi nga medyo masarap-sarap nga sa pansit kapag ka maraming sibuyas. Ito nga palang gagawin ko na to ay talagang ngayon ko lang nga ito naluto. Pero medyo social nga itong nagawa ko kasi meron ngang hipon. Ay hindi biro lang pero gisahugan ko lang ngayon siya ng kaunting hipon. Para naman medyo malasalasang hipon nga itong pansit gisado natin. Kasi nga yung kalahati ay pang-prepare nga pala yung pambaon namin bukas. Kasi nga hindi na nga kami nagbibili ng ulam ay dito na lang nga niluluto yung ulam sa may bahay. Ay ginagawa ko nga pala dyan ay naghihiwa nga ako dito ng gulay. Kaunti lang nga pala yung pansit nito, yung saktuhan lang nga pala na masahugan nga ito ng gulay yung pansit. And then susunod ay tinanggalan ko nga pala ng mga tulis-tulis itong hipon at tinanggalan ko nga ng bituka bandang batok niya. I'm not sure kung bituka nga yun, siguro dumilan talaga ng hipon. Ay nung natapos ko na nga palang i-prepare yung isasahog ko, ay abay lulutuin ko na nga pala ito. Ay wag nyo na nga pansinin na medyo madilaw-dilaw nga yung kawali natin dyan kasi pinaglutuan yan kanina ng hipon na pambaon namin bukas. Ay nilagyan ko lang nga pala ng mantika at pinainit ko na nga yan. At dinagad ko na nga palang nilagay itong sibuyas tsaka bawang. Antayin lang nga pala natin yan siya na mag brown brown, yung saktuhan lang naman. At dinagad ko na nga nilagay dito yung hipon. Ay gigisa-gisahin ko lang nga pala yan siya ng saglitan lang. Ay halo-haloin lang nga pala natin yan siya hanggang sa maging kulay red na yan at maglabas-labas na yung katas ng hipon. Ay diba parang bilang na bilang lang talaga yung nilagay ko dyan na hipon. Na para bang kinurap talaga ng tagaluto na to. Ay hindi biro lang talaga. Ay nung naglabas na nga yung katas nito ay agad ko na nga itong nilagyan ng tubig. Ay nilagyan ko lang nga pala ito ng pampalasa niya ng asin tsaka magic sarap. Ay yung pinakagul ko nga talaga dito ay makuha ko ngayon lasa ng ginaluto ni Mama sa pansit na ito. Kasi iba pa rin talaga yung lasa ng timpla ng nanay, diba? Kaya syempre gagayahin natin. Para naman in the future malutuan din kita ng ganito. Ay pinakulo ko na nga pala ito na mga 5 minutes. Abay napakabilis na nga magkulo kasi konti lang nga yung tubig at malakas nga yung apoy namin. And then hindi ko naman nga pala siya pinatagal na kulo-kuloan talaga. Ay nilagay ko na rin nga itong gulay. Ay hindi ko na nga pala pinakulo yung gulay na yan. Ay agad ko na nga palang nilagay yung pansit. Abay ang pangit naman kung lusak na yung gulay tapos silaw pa yung pansit. Kaya naman agad ko na nga palang nilagay dito yung pansit na may papel pa nga talaga. Tignan nyo naman sa sobrang madali ko sa pagtanggal ng pansit yan ay hindi ko nga napansin yung etikita nito. Ay mabuti na talaga napansin ko to kung hindi kakain kami na may papel. Abay dalawa pa naman. Abay napakaswerte talaga ng taon na makakain nito. Ay hindi natunawan. Ay nalo-halo ko lang nga pala yun siya hanggang sa ma-absorb niya na nga yung tubig. Medyo hindi ko nga pala ito inalo-halo ng sandok. Baka kasi madurog na rin talaga tong pansit. Kasi apakalambot talaga ng pansit canton na ito. Pero bukod pa dun abay apakasarap naman talaga neto. Siguro kada week talagang hindi mawawala ito yung gantong ulam namin. Pero kapag ka nagluluto talaga si Mama nito ay abay nagtitingin-tingin lang ako para may mapulot naman akong aral. Kasi doon naman nga pala ako nagsimula na nagtingin-tingin lang kay Mama pero ngayon naluluto ko na talaga. Ay kung gusto niyo nga palang matuto magluto, abay magtambay lang nga kayo sa kusina ninyo. Kung saan nagluluto nga pala yung nanay ninyo at tignan-tingnan niyo nga kung paano nga pala yung ginagawa niya noon. Ay kung madali man makalimot, abay sulatin na lang talaga lahat ng ingredients. Kung anong sunod na nilagay sa sibuyas, kung anong nilagay sa toyo, yung susunod-sunod, basta ganun. Ay basta ako nagsasabi sa inyo, iba pa rin talaga kapag ka marunong kayo magluto. Kasi malay nyo in the future mag-request yung ganito yung asawa nyo, edi malulutuan nyo ng ganito kasarap. Abay joke lang, grabe naman, baka awayin nyo na ako. Ay ganyan nga pala kinalabasan ng pansit gisado natin. Abay saktong-sakto lang nga pala yung lasa neto. Kaya naman mga mami, gayahin nyo na nga pala para meron nga kayong ulam na ganire. Ito nga palang ulam na to, abay apakasimple lang nga palang lutuin. At syempre hindi ko naman nga pala kakalimutan yung special shoutout natin. Ay shoutout nga pala dito kay Francesca Simila from Protrito, Malabon, at kay Rina Lee, at kay Dalia Militar Wari from Batarasa, Palawan, at kay Tess Mars Cañete Madama from Nara, Palawan ay shoutout po. Ay kung gusto nyo rin nga palang may shoutout gaya nila ay mag-comment na rin nga pala kayo sa ibaba para kayo na rin nga pala isusunod ko na i-shoutout. At dito ko na nga po tinatapos ang aking mini vlog kaya wag nyong kakalimutan mag-like and follow and share and thank you for watching. Bye bye!